Welcome to the Pageant Passion Podcast. This is your ultimate podcast for all things pageantry. At syempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. What's up everyone? Kamusta? Today is March 4th at kaliwat kanan na nga ang mga nangyayari sa pageantry. Aside sa inabangan nating Miss Universe Philippines, ayan, nagpapaingay din at talaga nagpaparamdam na rin ang binibining Pilipinas dahil recently nga, yan, nagpalabas sila ng isang post na kung saan meron nga daw pasabog ang binibini. So ang mga pageant fans kanya-kanyang haka-haka kung ano nga ba ito. Marami nagsasabi na baka nga daw ang bali-balitang Miss World Philippines franchise ay lilipat na or babalik nga muli sa Binibining Pilipinas. Kaya nga naglabas ng post ang Binibini na get ready for something. So, ayun ang akala ng ibang mga pageant fans. Pero, mukhang hindi nga iyon ang mangyayari dahil recently lang din kinumpirma ni Sir Arnold ng ALV Circle of Pageant na nasa kanila pa rin ang French fries. Ang franchise nga ng Miss World Philippines at mananatili pa rin ito sa ALV Circle of Pageant. So, kung hindi nga ang franchise ng Miss World Philippines ang babalik sa Binibini para maging sorpresa nga or pa-surprise nga ng Binibini sa mga Filipino pageant fans, ano nga ba ang magiging surprise ng Binibini for their 61st edition? Ayan ang tatalakayin natin for this video. Tila hindi nga ang Miss World Philippines franchise ang babalik sa Binibining Pilipinas ngayong 61st edition nila. Dahil nga recently nagkumpirma na rin si Sir Arnold na hindi nga kakalas ang Miss World Philippines French fries or franchise sa ALV Circle of Pageant. Pero ano nga ba yung bagong title or title nga ba ang pasabog ng Binibining Pilipinas for this year? So kung title nga ang pasabog nila, malamang ito na nga ang Miss Asia Pacific International title. So last year nga, maugong na nga ang balita na lilipat na ng bakura ng Miss Asia Pacific International title sa bakura ng BBP. Recently, mas umugong na nga ang balita na talagang kumpirmado na nga daw ang pagkuha ng BBP for this title. So recently nga lang din nung nawala ang Miss Asia Pacific International title sa Empire dahil nga ang Empire tumagal din ng 1 taon ang title na ito sa kanila. So nung nabalitaan na mawawala na ito, ang mga pageant fans, mabilis ang pick up ng mga pageant fans na baka lilipat na nga daw ito sa Bilibini. Hanggang sa ang nangyari nga, nagkumpirma na rin ang Miss Asia Pacific International na mawawala na nga ang titulo sa kanila sa Empire pero hindi pa nga alam kung saan pupunta. Not until naglabas nga ng post ang Binibining Pilipinas na may surprise sila at mag-agad-agad na pick up ito ng mga pageant fans. So after nun, yun na nga. Doon na nga mas naging matindi ang conclusion ng mga pageant fans na mukhang Asia Pacific International na nga ang bagong title. So hinawakan din to ng 1 taon ng Empire ng 2023. Nagkaroon sila, kinoronahan nila si Blesa, sinabak sa international pageant last year at nakakuha ng runner-up spot. Matagal na nga rin na pageant ng Asia Pacific na aalala ko. Bata pa ako noon, mga year 2000. So, after manood ng Binibini, so since wala na ibang kalabang pageant ng Binibini, ang susunod na kalaban na nila ay Mutya ng Pilipinas kung saan dun nga nanggagaling ang Miss Asia Pacific International Representative natin. And then, masaya rin ako nanonood noon dahil nga kaparehas din siya ng Binibini, tapos yung mananalo doon, magko-compete din sa international pageant. And then, ang tumatak na sa isip ko at natatandaan ko ng winner nila ay yung year 2000 na si Josephine Canonizado na later on nag-compete nga sa international pageant na Miss Asia Pacific International na dito rin ginanap sa Manila. And then, the next year, 2001, Darlene Cabungco naman, dito rin siya nag-compete later that year, kinanap rin sa Manila. So sila na yung mga natatandaan ko. And then yung Mutya ng Pilipinas, counterpart niya din yung Binibining Pilipinas nga noon. So parang dalawa lang naman sila naglalaban nung araw, though nag-excel na or nag-i-immerse na yung Miss Earth Philippines pageant. Pero bago pa lang kasi yung Miss Earth, year 2001 siya nag-start. So, it's Binibining Pilipinas versus the Mutya ng Pilipinas. And then, the Mutya ng Pilipinas has produced several beauty queens from the past
until nung mga later years nila sa industry. So ayun nga, binaktrack ko ulit yung mga winners ng Mutya ng Pilipinas, and then I found out na Mutya ng Pilipinas has produced 5 Miss Asia Pacific titles. Isa na nga doon si Maria del Carmen Inez Zaragoza in 1982, Gloria de Mayac in 1983, Lorna Legazpi in 1989, Michelle Aldana, ang paborito ng madami, in 1993, and Sharifa Akil in 2018. Ito, recently lang to sa Manila to ginanap, yung kay Sharifa. And then, Mutya ng Pilipinas also produced Miss Sex Tourism International titles, including Maria Esperanza Corazon Manzano in year 2000, Rizini Alexis Gomez in 2012, Angeli Dion Gomez in 2013, and Janita Lipoon in 2017. And then, Cyril Payumo naman in 2019, and Liana Barido in 2024. Then tatlong Miss Tourism Queen of the Year International title naman na na-produce nila, si Sherilyn Santarin in 1996, Raquel Uy in 1999, and Leren May Bautista in 2015. Then, nakapag-produce sila ng one Miss Tourism Cosmopolitan International title, who is Barbara Salvador in 2010, one Miss Tourism Metropolitan International naman na na-produce nila, who is Glenifer Perido in 2014, at isang Beauty of the World title naman, who is April Love Jordan. Kilalang kilala ng mga batang 90s. Ayan, 2009 naman siya nanalo. And then, noong 2023 lang, one Miss Chinese World title ang na-produce nila, who is Annie Uson. Ayan, maraming mga beauty queens din ang mga ang nanalo sa Mutya. At ito nga mga beauty queens nito ay sumikat din sa Binibini, kasi iba sa kanila nag-crossover, and then yun, eventually inaabangan yung iba sa kanila ngayon na mag-crossover sa MUPH. And then sa Mutya ng Pilipinas nga rin, una nag-originate an intercon title mula sa standalone, and then pumunta ng Mutya, umalis ng Mutya, at bumalik ulit ng Mutya. Pero hindi nga yun yung topic natin, dahil ang topic natin yung Asia Pacific International na dating main title or top title nga ng Mutya ng Pilipinas. So, yun, doon nga nagmula ang Asia Pacific, top title siya ng Mutya. Bago nga ito na nakuha ng Empire noong 2023. And then yung representative or yung representasyon ay inilaban nga noong year 2024, who is si Blesa. And then this year, 2025, di nga malaman kung nasa ng Asia Pacific International title. Pero nung nawala yung Miss Asia Pacific International title sa Mutya, ang naging top crown na nila bigla yung Intercon. Kasi bumalik nga siya sa Mutya, di ba, yung Intercon. So, yun na nga, sinasabi ng mga pageant fans na ang Mutya ng Pilipinas or ang Asia Pacific International title ngayon ay nasa binibining Pilipinas International na. So, ano nga ba ito connect? Bakit? Anong connect? So, ang director or directress, national director ng Miss Asia Pacific International ay si Eva Patalinhug, ang Binibining Pilipinas Grand International noong 2018. So, yun nga, yung connect doon, di ba? Dahil nga, close or talaga namang nanggaling si Eva sa Binibining Pilipinas. So, baka nga daw ibinigay na ni Eva ang license ng Asia Pacific International sa Binibini. Kaya ngayon, 2025, mukhang doon na nga ang license. Doon na nga napunta sa Binibining Pilipinas. And then if ever, 3 corona na nga ang makikita natin for the 61st edition of the Binibining Pilipinas. Ayan na nga, nandiyan na ang Asia Pacific, ang Globe, at ang International. Ito ay kung sakasakali nga lang na totoo ang chika. So maganda siya dahil ang Asia Pacific International ay hindi putyo-putyong pageant. Matagal na yan sa industry. Halos kasabayan din yan ng Intercon at ng iba pang pageant na naandyan na since then. And ayan. Mukhang hindi nga Miss World kundi Asia Pacific International ang aabangan natin for this year 2025 sa Binibining Pilipinas. Pero makukumpirma natin yan sa mga susunod na araw. What are your thoughts, mga pageant fans? Comment below. At yun nga, kung sakasakalig matutuloy ang paglipat ng Asia Pacific International sa Binibining Pilipinas, exciting, masaya siya dahil sa wakas
ay may tsansa ang ilang pang mga delegates sa Binibining Pilipinas na makasungkit ng isang representation or ng isang corona na magko-compete nga sa international or internationally through Asia Pacific International. Kasi nga, simula nang nalagasan ng corona ang Binibini, yun nga, umunti ng umunti ang tsansa ng ilang mga delikalibreng babaeng sumasali sa Binibini para makapagrepresenta ng Pilipinas for international pageant. So, ayan, at least kahit paano, 3 na sila, no? At hindi naman basta-basta ang corona ng Asia Pacific International kasi nga ang Binibini, choosy rin yan sa mga crown. Di bali ng kukunti ang corona, basta quality nga. Kaya nung nagkaroon siguro ng tsansa na maialok or mailako ang corona ng Asia Pacific International, malamang kinuha na nila to. At kung ito nga talaga ang pinipertain nila dun sa post nila, malaking change nga ito or pagbabago mula sa pageant, no, dahil 3 corona at isang bagong corona. At syempre, ang Asia Pacific International lalong makikilala din kasi lahat naman ng titulong pumupunta sa Binibining Pilipinas ay nakikilala lalo ng mga pageant fans, tinatangkilik ng mga Pilipino at yun nga, nakikilala worldwide, sumisikat gaya ng ibang mga koronang na nawala na rin sa Binibining Pilipinas. So yun, sana nga, no? Sana Asia Pacific yung makita natin kasi good move yun for the Asia Pacific International Crown na mapunta sa Binibining Pilipinas. So, exciting, no? Kayo ba? Na-excite na ba kayo? Alright, so again, thank you so much for tuning in for today's episode. So, sa mga susunod na episode, tatalakayin ulit natin kung ano ba yung mga trending sa pageantry world ngayon. At syempre, papasadahan na natin sa mga susunod na ipopost ko yung mga nangyayari at mga updates sa Miss Universe Philippines dahil doon nga naman talaga tayo magpo-focus habang ongoing ang pageant. At syempre, sesegundahan na rin natin yung iba pang mga updates or ganap sa pageantry. Shout out sa mga laging nanonood or nakikinig ng ating podcast ha, sa mga madalas mag-comment, sa mga team replay, sa TikTok, dito sa YouTube at sa mga laging nagpapa-attendance. Maraming salamat. Ayan, magpo-focus tayo sa mga ganaps natin ngayon at kung may mga gusto kayong i-request, ayan, i-shoutout, i-comment nyo lang dyan sa baba para ma-shoutout kayo sa mga susunod na episode at para na rin mapagbigyan natin yung mga request nyo kaya i-comment nyo na rin yan dyan. Okay? Again, this has been Carl Loyola. See you on the next vlog. Paalam. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.